Hello, good morning. It is our day 3 here in Puerto Princesa and we are now on our way to Honda Bay para mag-island hopping tayo today. This is a DIY tour and sobrang laki ng matitipid natin compared to booking a joiner tour online or from travel agencies. So, i-share ko yung step-by-step guide para sa imagine natin sumakses ang ating Honda Bay DIY Island Hopping Tour. So, tara na and let's get started. Ayan, nag-stop over yung mga tour dito kasi dito nagre-rent ng mga aqua shoes and ano yan, yung goggles or yung snorkeling gears. Hindi na tayo mag-stop by doon kasi may baon na tayong aqua shoes at saka goggles para sa mga kids. 150 yung, alam ko 150 yung aqua shoes pag ni-rent and another 150 para doon sa snorkeling gear. Okay, so nandito na tayo sa Honda Bay. Dito maparegister muna tayo. Ito yung mga rates and ito yung babayaran namin. So, ang first step is dito muna sa information. Kasi dyan nila i-check yung resibo ng environmental fee kung meron na kayo at i-calculate kung magkano yung babayaran. Okay, so iba-iba pala. Parang start ka dun sa information, babayad ka ng boat sa cashier, then kada table or kada island, meron silang sariling table dito. Kauri, Luli, Starfish Island. So, iba-iba yung pagbayad ng entrance fee. So, kada island na pupuntahan mo, iba-ibang table yung pupuntahan mo. Then, may additional siya na 5 pesos per person para sa environmental, or hindi, para sa wharfage fee. Kasi bayad na tayo ng environmental fee kahapon sa underground river. Kaya tinago namin yung resibo kasi pwede din siyang gamitin dito. 150 pesos yung binayaran namin doon kahapon sa underground river. Okay, down payment with Kauri. Next is bayad kay Yuli Island. Then, last dito sa Starfish Island. 80 per pack, so 400 pesos din. Okay. Thank you po. Ayun po ma'am, Princess Olive 3. Nakita tayo, tuturo ko sa inyo ma'am. Andito yung bagay. Sana dyan. Olive 3. Okay, so yung kanina, madali lang naman din siya i-DIY. Lalo na kung grupo kasi sakto sa isang bangka lang kayo. Again, una muna dun sa information. Tapos ito total lahat. Then separate mo siyang babayaran. May sariling cashier yung boat. May sariling cashier yung Kauri Island. May sariling cashier yung Luli. And then yung Starfish Island. Then after mabayaran lahat, babalik sa information. Papakita lahat ng receipt. Then i-assign na yung bangka. Siguro mga 10 to 15 minutes matatapos ka. Lalo kung wala namang pila, mas mabilis siya. So since ano lang naman kami, 5 lang naman kami, mas maliit yung bangka namin. Ito yung mga pang tour yan, yung mga malalaking bangka. So siguro sa amin yung ito lang yung ganito kaliit. Okay, so ito yung boat natin, mas maliit. Pang-6 na passengers lang yata to or 8. Princess Olive 3. Here at Starfish Island, bali ito yung pinakamalayo daw na island. 40 minutes actually yung biyahe from the port. And ito yung mga cottage na available for 250 pesos.
Pero hindi kami dito magka-cottage kasi kakain kami mamaya dun sa Kauri Island, yung last na island na pupuntahan natin. Oo nga eh. Akala ko nga bawal siyang hawakan pero sabi ni kuya pwede daw, edi sige. Okay, so we're now here at Pambatory. We're now here at Pambatory. Ito siya. Buti medyo nabawasan na yung tao. Kanina kasi ang daming tao bago mag-dock yung bangka na sinasakyan namin. Anyway, this is not part of the original package. Pero in-offer nila Kuya Boatman. So, bali magbabayad pa rin kami ng 50 pesos na entrance fee. And then, ano ba yun? Sumabit na yung goggles ko. Aabutan na lang namin siguro sila ng extra after nung tour mo. Dito pa lang ako sa ibabaw na nakikita ang isda grabe nila ng tubig. Daming fish na ilalim. Kunwari, mag-rating tayo hanggang doon sa hagdan. Nag-singing lang. Yan, 1, 2, 3, go. Safe naman siya kasi meron palang boundary. May tali. Grabe, ang dami. Grabe, ang daming fish. O, diba? Nakalubog lang yung ulo. Oo. Hindi naman tayo lubog na. May floater naman tayo. Sige na. 1, 2, 3, go. After Pambato Reef, nandito naman na tayo ngayon sa Luli Island. Kaya siya tinawag na Luli kasi lulubog, lilitaw siya. Kaya yung mga bahay dito, ayun o, nakapatong sa bato. Kasi pag nag-high tide, lumulubog tong island. So we're now here at Kauri Island. Bali, ito na yung last na stop natin. So normally dito talaga yung mga tours nagtatagal or nag-stop over ng matagal kasi dito yung buffet nila. And may restaurant kasi dito. Kaya medyo maraming tao. So, since DIY tayo, nagtanong ako dito sa information kung meron silang murang
cottage or kahit table. Kasi saglit lang naman tayo rito, mga 1.5 hours. So, meron silang table for 100 pesos lang. And, tumatanggap sila ng GCash. Ayan. So, this is Kauri Island. Yan. So, ito yung itsura ng table with 4 chairs. Tapos, ito yung spot na pinili namin para malapit sa beach. Kita namin yung mga kids na nagsaswim. And, another tip pala is, kung DIY kayo, dapat magbaon na kayo ng food. Kasi kahit may restaurant dito sa Kauri, medyo matagal daw kasi ang naririnig kong feedback, medyo matagal yung serving nila. Parang pag nag-order ka, umaabot yata ng 1 hour to 1.5 hours bago sila makapag-serve kasi sobrang daming nag-order. So better na magdala na ng food. Wow! Iya mermaid. Oh, picture ka. Smile. Ay, hindi pa ba tapos? Ay, ganun pang pala yun. Okay, smile. Iya mermaid. Very good naman si Daddy. That concludes our Honda Bay tour for today. Grabe yung ulan na naman. Pero nakabalik na tayo dito sa may wharf. And merong mga shower area dito sa may Honda Bay wharf. Hinihintay ko na lang yung mga kids ko matapos mag-banlaw. Then balik na tayo sa accommodation.